So hello guys, welcome back to my channel. So for um for our today episode is team service twin service. So yung twin service, yung ginagawa lang naman siguro nun is parang pagalawin yung isang bagay papunta sa isang bagay or baguhin yung property ng object sa mas magandang way. Let's say, gusto mo makita yung position from this to this. Hindi siya instantaneous. Kailangan makita natin yung pagbabago ng changes mula dito. Let's say, baguhin lang natin yung position ng part ng itong position na to dito. So parang pag ginawa natin yung twin service, hindi siya instantaneous, yung bigla siya magpa-pop up siya dito. So, sa twin service, gagawa siya ng smooth animation na parang pupunta siya dito. I mean, from this to this. So, pupunta siya dito. Hindi siya instantaneous, parang gagalaw siya talaga. So, paano yun? So, um, um, disable lang natin yon. Tapos, by the way, ginagawa ko lang yung twin service sa client, di ko siya ginagawa sa server kasi nga for performance issues. So pag magagawa kayo ng game is you should never use, huwag kayong magagamit ng twin service sa server kasi nga kung gagawa kayo ng mga ganito, is parang gagawa kayo ng smooth animation for this, yung parang pubaguhin mo yung position ng isang bagay to this, gawin nyo lang sa client yun para kasi nga, sa mga animations yung mga ganong bagay is para sa client lang talaga siguro. Pero pwede naman siya gamitin sa server, pero I do not recommend this to use in the server since for the performance issues. So, we're going to use the starter player dito. Yan. Tapos, gagamit lang tayo ng, gagawa tayo ng panibago. Let's say, part to move, ito yung papagalawin natin. End position, ito yung end position, background, text color. Yan. Oops. Let's say twin service. Pwede, nung twin service, pwede ito magamit sa GUI. Hindi lang siya para sa mga parts or ibang mga bagay. Ginagamit rin to sa GUI. So, for this sake of video, gagamitin natin yung part. So, paano ba gumawa ng twin service? So, sa paggawa ng twin service, kailangan tunin nyo muna yung twin service muna. Game get service, twin service. Tapos, pag nakuha nyo na yun, sino ba sino ba yung iti-twin natin para papagalawin natin or babaguhin natin ng property, let's say position, di ba? Gusto natin makita na nagbabago yung position niya. Parang may transition. Kung di nyo alam yung transition, yung parang sa PowerPoint, may transition siya. So, parang from this, parang may gagalaw siya from this, papunta dito. So, magkakaroon siya ng smooth animation. So, yun yung sabihin nun. Inulit ko lang. Tapos, pag makakuha niyo na yung twin service, may, 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 may parameter yung twin service. Una, yung twin info. So, kunin nyo muna yung twin info. Parang itong twin info, naglalaman to kung kaano kabilis or ano bang type. Let's say, from in out ba siya, ano bang direction niya, easing direction. So, yung sabihin yung laman ng twin info na yan. So, for me, I don't, wait lang, twin info. Ayan, para ma-differentiate. Or, lagay nyo na lang ng twin info. Ayan. 4 part. Ayan. Tapos, dito, may parameter to. So, time. So, gaano kabilis. Let's say, gaano kabilis to. Let's say, yung position niya, para makapunta dito, let's say, 1 second. So,
pag nilagay natin sa first parameter is yung unang parameter kasi kung gaano kabilis ba siya magta-transition. So, 1 second. So, from this to this in 1 second. So, gagalaw siya yung smooth animation from this to this in just 1 second. So, yun yung unang parameter. Gaano ilang oras niya bago siya makapunta sa ilang segundo bago siya makapunta sa destination niya. So, 1 segundo. Tapos, easing style naman parang easing style. Yung motion. So, ang sabi kasi dito, yung motion ng twin. So, gusto nyo ba parang elastic? Parang tatalbog-talbog yung emotion. Let's say, pag nasa destination na siya, parang tatalbog siya ng kaunti. Tapos, parang, let's say, sign muna mamaya pag-usap. Gagawin natin gagamitin natin yung elastic na yon. Tapos, ang susunod na parameters is yung easing direction. So, easing direction. So, isabihin, kung anong direction, control the direction. Let's say, in, out, from. Parang papasok siya. Pag out naman, lalabas siya. Pag in, pag sinabing in, out, parang mula sa pagpasok niya, lalabas rin siya. So, ibig sabihin niya yung in, out. Pero, pwede natin, since papasok siya, or in, out na lang, depende. Reverse to pag ginamit po tong in, out. Useful to, pag reverse. Tapos, sa susunod na parameter is yung repeat count kung gaano siya kadalas. Gaano mo kadalas uulitin yung twin. Let's say, pag nandito, let's say, di ba napunta siya dito, nasa destination na siya, parang ulitin niya ulit yun, pupunta siya ulit dito, babalik siya sa original position niya, tapos pag napunta siya dito, teleport siya dito, tapos babalik na naman siya. I mean, pag nakapunta siya dito, babalik siya, pupunta siya dito, tapos babalik siya dito, babalik. So, yun yung repeat count. So, 0. Tapos, reverse kung re-reverse ba siya from this to this. Parang ganun. False. So, since ayaw natin babalik siya ulit sa original position niya. So, yun yung reverse. Kung wala man kayo naintindihan, pwede naman tignan nyo sa Roblox documentation. So, or pwede rin repeat nyo yung video para maintindihan ulit. Tapos, sa susunod na parameter is yung goal. Ano bang goal natin? Siyempre, papagalaw tong part from this to this. So, kukunin lang natin yung position ng ending part, workspace that saan ba? Ito, kunin natin yan. Tapos, part to move. Oops, ending part para malaman natin yung C-frame niya. Tapos, C-frame is ending part. Kailangan, itong part to move is para kailangan pupunta siya sa position ng, C-frame ng ending part. So, mula this from this. So, yung sabihin ng goal natin ngayon, yung C-frame. Tapos, pag nagawa nyo na yung twin info for part, tapos yung goal niya, gagawa tayo ng twin service that create. So, anong instance ba yung papagalawin natin? So, ito yun. Ito yung papagalawin natin. Tapos, kukunin lang natin yun. Part to move. Workspace. Part to move. Tapos, pag nagawa nyo na yan, lalagay nyo sa first parameters kung anong instance yun. Which is ito. Tapos, yung kanilang ginawa natin sa second parameter. Kasi,
para makagawa ka ng twin service, kailangan meron kang twin info at saka goal, saka yung instance. So, sa second parameter, ito yung info, and yung third, yung goal mo in a table. So, sa goal, pwede kang gumamit ng mga properties ng part para maiba mo yung um, pro mas para maiba mo yung property ng part from para maiba mo yung property ng part with transition. So, yun yung purpose ng twin service is para magkaroon siya ng transition, hindi yung puro instant blue kaagad or instant red, or minsan pag gumamit tayo ng CPI, pupunta siya kaagad dito, di natin nakikita yung paggalaw o yung movement ng part na yun. So, para magawa yun, kailangan lang gagamitin yung twin service para makita natin yung changes, yung paggalaw niya. Tapos yung goal. So, i-play natin siya. Tapos, bago natin siya i-play, itaas that week natin for 3 seconds para makita natin. So, watch. Ito yun, diba? O, diba? So, yun yung sabihin ng twin service. Parang magkakaroon siya ng smooth transition instead na instantaneous. So, yun lang muna for this video, and if you didn't understand something, you can comment to my videos, or you can look up to that Obnox documentation, or you can rewatch this video. So it's up to you how will you learn. So, and that's all for today again. So see you soon, and goodbye.